Pagkil sa ating banal na pagdilibong na ito, sama natin sa ating panalangin ang aling pasalamat at natatanging kailingan nila Flor Oder at Rafael at Yvette Eugenio, Hospicio San Juan de Dios, Pamilya David at de la Cruz, Bernadette Ancause, Mayan Sa Leon, Cecilie Rivera, Lito at Clemencia Illescas, Milet Ramos, Alex at Chi Magdaro, Dennis at Mary Santos, Danilo at Emily Sebastian, Elma Naguador, Michelle Esteban, Nante at Marisa de la Cruz, Aurora Sinungan, Lourdes Hilario, June at Soli de Rosario, Christopher at Janet Lo, Jean Sinungan, Noel at Jenny Galvez, Dr. Marat Marito Lintino, Dr. Abexay de Banaar, Kelvin Maximo, Vidal at Marieta Quirol, Montes Mendoza, Celia San Felipe, Edgardo at Aida Cunanan, Renet David de Leon, Paul F. Resurrection, Alicia Segovia Crucis, Celine Dominic Nicolas, Tony Evelyn Salazar, Mila Digolong, Janet P. Pascual at hindi ng EDD Community, Antonio Victoria Sanchez, Cesar at Lolita Nicolas, Reverend Father Rupino Pensuli, Bishop Dennis Villarojo, Herrera Family, De Los Santos Family, Mendoza Family, Evan Gabriel Herrera, at hindi para sa kaligtasan ng mga sumusunod at ng kanilang pamilya, mga kasapi ng Knights of Columbus, Solid Child Council, 6737 ng Bustos Bulacan, mga kasapi ng Catholic Women's League, ng Lawak May Kawayan Bulacan, mga mananampalataya ng Barangay Pulos sa Rafael Bulacan, mga mananampalataya ng Barangay Cambao, Bustos Bulacan, Lito Behel de Dios, Edwin at Josie Lazaro, Trini De La Torre, Mamerto at Emma Bunag, NJ Bautista, Reynie Mayakyak, Bingbing J. Sasi, Victor at Divina MC, Dina Saavedra, Jody at Diana Marfil, George at Vincula, Architect Bernadette Ede de Guzman, Adriano Sanchez, Camila Lazaro Aquino, Pining Villanueva, Nick at Evelyn Rillera, Arman at Amy Isma, Rowena Villedo, Jen Tamani, Josie Brillantes, June at Doris Pillahera, Pedro Moradas, Gaspar at Susan Dumaday, Denilin Bunag, Amy Ferry Manalo, Gima Jonelin Den, Emelita de la Cruz, Reynante Ilabao, Ivy Lorraine, Gigi Bautista Alejandro, Yvette Marera, Dr. Onaisa Catrina Monera, Maria G. Ada, Dr. Ken Ada, Ainet Joven Cruz, Dr. Chester Calapis, Dr. Alan Ivon Guevara, Dr. Caroline Enriquez, mga doktor at medical staff ng Our Lady of Fatima Hospital sa Valenzuela City, Santo Niño Hospital sa Bustos, Amang Rodriguez Memorial Medical Center sa Marikina City, Region 2 Trauma and Medical Center sa Maybong, Nueva Vizcaya, mga doktor at medical staff ng Regino Hospital, Skyline Hospital at Qualimed Hospital, at ang lahat mga frontliners sa konsulpo sa pagkalat ng salot na COVID-19, gaya ng iba pang mga doktor at healthcare providers, mga pulis at sundalo, mga business leaders at workers, at mga kawani ng pamahalang nasyonal at lokal, lalo na ng lungsod ng San Jose del Monte. Para sa kagalingan nila, Adela Virgilio Mutu, Evelyn Suasito, Eloisa Villamil, Eric Imaroy, Corazon Rodriguez, Alicia De Vega, Janet M. Lo, Jose Ina, Timoteo Rivera, Capistrano Mandegro, Clemencio Tixon, Samantha Osea, Corazon Donato, Irino Cristobal, Cheryl Del Mundo, Marian Maravilla, Mark Joseph Bernardino, Enrico Villanueva, Joanna Cristiana, Lito Soriano, Jojit Santiago, Benjamin Valerio, Neil Francis Navarro, Adriano Santos, Rami Banaag, Julie Mercado, at para sa karawan nila, Sunday Ancheta, Ana O. Cruz, Ronnie Cruz, Edsilin Sobrebanite, Rosalina Estares, Emilita de Guzman, Jenny Codanan, Dennis Policarpio, Danmar Escasinas, Tamara de Rosario, Chabi Maniran, at para sa kapayapaan ng kaluluwa nina Nemesio, Nelson, Sion, Maria, Tino, Cirilo, Casiano, Carlito, Linda, Leon, Yoli, Akang, Epifanio, Winnie Carlin, Angela, Pedro, Leon, Linda, Nemesio, Jesus, Romeo, Jesus, Atienza, Ricardo, Sildonia, Viviana, Gil, Sila, Isabela, Leticia, Evelyn, Alfredo, Eric, Nicolas, Nelson, Frederick, Raquel, Dean, Puloy, Maura, Roman, Andres, Epifania, Rufo, Celia, Marisa, Flor, Protasio, Susana, Tanasia, Nestor, Maria Teresita, Ima Concepcion, Jaime, Domingo, Maximina, Alejandro, Enriqueta, Brian Angelo, Maricel, Jose, Tidora,
Alejandro, Sofia, Julita, Roy, Jasmine, Lucila, Felisa, Pedro, Rodrigo, Felino, Romeo, Domingo, Rosa, Jocelyn, Daisy, Romel, Jose, Ricardo, Maria, Jose Pipito, Magdalena, Felicidad, Agustin, Marlene, Mark, Maria Mercedes, Cristal, Antonia, Antonin, Maria Fatima, Father Nazareno, Malu, Latifa, Abilino, lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio, at hindi ng mga namayapang mga rektor ng Diocese ng Malolos at mga doktor at frontliners at mga naging biktima ng salot na COVID-19. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib-langan ka ng Diyos, kaya lumulog tayo sa mawaling Panginoon na nagpapatawad sa atin ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalanan magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakalukluka sa kanan ng Diyos, Ama, para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng mga Panginoong Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ang madaming makapangyarihan, kami naway magkaroon ng bitagan at pagmamahal para aming magawang sambahin ang ngalan mo. Sapagat sa mga pinatatatag sa iyong pag-ibig, ikaw ay walang pinababayaang masandak sa ligani. Iniluluhog namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng mga panahon. Walang awang winasak ng Panginoon ang lahat ng nayon ni Jacob. Sinira niya ang matitibay na kuta ng lupain. Ang kaharian at mga pinuno nito ay kanyang ibinagsak at inilagay sa kahihiyan. Tahimik na nakalupasay sa lupa ang matatanda sa Jerusalem. Naglagay sila ng abo sa ulo at nagdamit ng sako. Ang mga dalaga sa Jerusalem ay nakaluhod na ang mukha ay halos sayad sa lupa. Namumugto ang mga mata ko sa kaiiyak. Bagbag na bagbag ang aking kalooban. Matindi ang pagdadalamhati ko dahil sa kapamahakang sinapit ng aking bayan. Nakahandusay sa mga lansangan ang mga bata at ang mga sanggol. Nag-iiyakan sila at patuloy na humihingi ng pagkain at inumin. Nanlulupaypay sila na parang mga sugatan sa mga lansangan. Unti-unting namangapos ang kanilang hininga sa kadungan ng kanilang mga ina. Ano ang masasabi ko sa iyo, O Jerusalem? Jerusalem, lungsod na pinakamamahal ko. Saan kita may tutulad upang ikaw ay aking maalib? Sapagkat sinlawak ng dagat ang iyong kasiraan, sino ang maaaring magpanauli sa iyo? Ang sinasabi ng inyong mga propeta ay pawang kasinungalingan. Dinadaya nila kayo sa hindi nila paglalantad ng inyong kasamaan. Pinapaniwala nila kayo na hindi na ninyo kailangang magsisi sa inyong mga kasalanan. Dumaing ka ng malakas sa Panginoon, Jerusalem. Araw-gabi, bayan mong kumagos ang iyong luha gaya ng ilog. Huwag kang titigil ng kaiiyak. Bumangon ka at humiyaw ng ulit-ulit sa magdamag. Sa bawat pagsisimula ng oras ng pagbabantay. Kumbaga sa tubig, ibuhos mo sa harapan ng Panginoon ang laman ng iyong puso. Itaas mo sa Kanya ang iyong mga kamay, alang-alang sa iyong mga anak. Nanlulupaypay sila sa gutom, nakahandusay sa mga lansangan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Iyong laging gunitain, mga lingkod mong butihin. Yung laging gunitain, mga lingkod mong buti. Bakit kami, Panginoon, itinakwil habang buhay? Mainit ang hininga mo sa tupa ng iyong kawan. Iyo sanang gunitain ang tinipon mo noong una. Yang lahing tinubos mo at itinakda na magmana. Bundok ng Siyon, tinirahan mo'y gunitain mo na sana. Yung laging gunitain, mga lingkod mong buti.
Lapitan mo yung labi na winasak ng kaaway. Ang labi ng santuaryo mong sinira ang bawat bagay. Ang loob ng iyo'y templo, hindi nila iginanang. Sumisigaw na nagtayo ng kani-kanilang Diyos-Diyosan. Ang lahat na nasa loob na sangkap ng mga kahoy, magmula sa pintuan mo'y sinibak at tinarakon. Yung laging gumitain mga lingkod mong butihin. Ang lahat ng inukitang mga kahoy sa paligid, dinuro at tinarakol niyong mga malulupit. Yang banal na santuaryo ay kanilang sinigaan. Nilapastangan nila at minasak ang templong banal. Yung laging gumitain mga lingkod mong butihin. Yaong tipang tinawag mo ay huwag mong lilimutin. Ang masamay naglipana sa buok na madidilim. Laganap ang karahasan kahit saan sa lupain. Huwag mo sanang itutulog na ang apoy mapahiya. Bayaan mong ang ngalan mo ay purihin ng dukhat Aba. Yung laging gumitain mga lingkod mong butihin. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumairi. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pagpasok ni Jesus sa Capernaum, lumapit ang isang kapitang Romano at nakiusap sa kanya, Ginoo, ang alipin ko po'y na paralysis. Siya'y nararakay sa amin at lubang nahihirapan. Paroroon ako at pagagalingin siya, sabi ni Jesus. Ngunit sumagot sa kanya ang kapitan, Ginoo, hindi po ako karapat-dapat na puntahan mo at paninyo sa aking bahay. Sabihin ko lamang inyo at gagaling na ang aking alipin. Ako'y nasa ilalim ng mga nakatataas na pinuno at ako malay pinasasakupang mga kawal. Kung sabihin ko sa isa, humayo ka, siya'y humahayo. At sa iba, halika, siya'y lumalapit. At sa aking alipin, gawin mo ito. At ginagawa niya. Namanga si Jesus na marinig ito at sinabi niya sa mga taong sumusunod sa kanya, Sinasabi ko sa inyo na hindi ako nakatagpo kahit sa Israel ng ganito kalaking pananalig. Tandaan ninyo, marami ang darating buwan sa silangan at kanluran at dudulog sa hapag na kasalo ni Abraham, Isaac at ako sa kaharian ng langit. Ngunit marami sa lipi ng Israel ang itatapon sa labas. Do'y mananami sila at magagalit ang kanilang lipi. At sinabi ni Jesus sa kapitan, Umuwi na kayo, mangyayaring hinihiling ninyo ayon sa inyong pananalig. Noon di gumaling ang alipin ng kapitan. Pumunta si Jesus sa bahay ni Pedro at may nakita niya ang biyena nito, nakahiga at inaapoy ng lagnat. Hinawakan ni Jesus ang kamay ng babae at nawala ang lagnat nito. Pagkatapos, bumangon ito at naglingkod sa kanya. Nang gabi iyon, dinala kay Jesus ang maraming inaarihan ng mga demonyo. Sa isang salita lamang ay pinalalayas niya ang masasamang espiritu at pinagaling ang lahat ng may karamdaman. Ginawa niya ito upang matupad ang sinabi ni Propeta Isaias. Kinuha niya ang aking mga kailangan at binata ang aking mga karamdaman. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Mga kapatid, sa ating pagbasa ng yan, ipinapakita sa atin kung paano ang ating Panginoon ay nagpamalas ng kanyang kapangyarihan, sapagat ang mga tao naman ay nagpamalas ng ganong kalaking pananalig sa ating Panginoon. Kaya nga po para sa ating Panginoon, kahit ang mga demonyo ay hindi imposible na palayasin ang ating Panginoon. Kahit anumang sakit, malayo man siya o malapit man siya, sa kinaroonan na may sakit, ay kayang pagalingin ng ating Panginoon. Kaya nga po sa ating mabuting balita, ito ang nakita natin na kung saan ang isang kapitan ng Romano ay nagpunta sa ating Panginoon at hinihiling na pagalingin ang kanyang alipin na may sakit. Subalit ang ating Panginoon, hindi na kinakailangan pumunta pa sa kinaroonan na may sakit, sapagkat ang sabi ng kapitan Romano na ito, sabihin po lamang ninyo, sa isang salita po lamang ninyo, ay gagaling na ang aking alipin. Kaya nga po ang ating Panginoon, gayon na lamang ang kanyang pagkatuwa sa tao na ito, sapagat napakalaki ng kanyang pananalig sa ating Panginoon. Kaya nga po mga kapatid, sa ating pong banal na misa, inuulit-ulit natin magpanggagayon ang sinabi ng Kapitang Romano na ito, na kung saan tuwing tayo tatanggap
nag-aanda sa pagtanggap ng banal na komunyon, ito rin ang sinasabi natin. Hindi ako karapat-dapat, subalit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Sapagat ito'y sumasalamin sa dakilang pananampalataya ng Kapitang Romano na ito na lumapit sa ating Panginoon. Kaya nga po maging ang gina ni San Pedro sa kanyang matinding lagda, sandali lamang, hindi po lamang ng ating Panginoon at ito'y nabigyan ng kagalingan ng kagyat na lamang. Kaya nga po mga kapatid, pinapayag sa akin, walang imposible sa Diyos. Kaya nga kahit na mga taong inilapit sa ating Panginoon, lahat ay nakahanap ng kagalingan mula sa kanilang karamdaman at napalayas ang mga demonyo na umaali sa katawan ng ibang mga tao. Kaya nga po mga kapatid, ito rin ang hinahanap sa atin ng ating Panginoon. Kung gaano kalaki ang kapangyarihan na kanyang pinapakita sa mga tao, nararapat lamang din na ganong kalaki ang ating pananalig na ibabalik sa ating Panginoon. Sapagat kung tayo naniniwala sa ating Panginoon, kung tayo nananampalataya sa ating Panginoon, ang Diyos mismo ay magdadalang habang sa atin at hindi magdadalawang isip na ipagdalog sa atin ang ating kahilingan kung ito'y makabubuti para sa atin. At ito ang ating nakita sa mga pagbasa na ating natunghayan. Kaya nga po hanggang ngayon, ito pa rin ang hamon sa atin. Lakihan, dagdagan ang ating pananalig sa ating Panginoon, sapagat sa Diyos ay walang imposible. Kaya nga po sa bawat sandali ng ating buhay, kapag tayo may kahilingan, di lamang tayo basta nagsasabi sa ating Panginoon. Tayo rin ay naglalakip ng ating pananalig, ng ating pananampalataya. Sapagat alam natin, ang ating Diyos ang ating inaasahan. Kaya nga po mga kapatid, wala itong pinagkaiba kapag ikay nasa oras ng kagipitan, kapag ikaw ay halimbawa, kulang ka na sa salapi o kaya naman may babayaran ka. Sinong unang-unang tao na naaalala mo? Sinong unang-unang tao na naiisip mo na po pwede mong utangan? Kundi man ang iyong mga magulang ay ang iyong mga kapatid, sapagat alam mo, hindi ka pahihindian ng mga ito. At kung sakali man, sapagat magbibigay sila dahil kamag-anak mo, dahil kanubo mo. Kung di man sila ang po pwede mong puntahan, sino ba ang unang nasa isip mo? Yung mga kaibigan mo. Sapagat alam mo, sa inyong pagsasamahan, ay tutulungan ka ng iyong mga kaibigan. Kaya nga po mga kapatid, ito rin ay nagpapakilala sa atin kung sino yung ating inaalala na siyang tutulong sa atin. Kaya natin sila naalala sapagat nagtitiwala tayo, nananalig tayo, na hindi tayo pahihindian ng mga tao na ito. Subalit ang sabi sa atin ng ating Panginoon, di lamang tayo dapat sa tao manalig, tayo rin naman ay dapat manalig sa ating Panginoon. Sapagat kuminsan ang tao ay tumatanggi, kuminsan ang tao ay nakagagawa ng masama laban sa atin. Pero kailanman, ang Diyos ay palagi hindi tumatanggi sa mga taong may pananalig sa Kanya at hindi naman ang palaging binibigay sa atin ay anumang bagay na makabubuti para sa atin at para sa ating kapwa. Kaya nga po tayo tinatawagan ng ating Panginoon, sana magdagdag pa tayo ng ating pananalig sa ating Panginoon na palagi ay tumutulong sa atin. Mga kapatid, tulad ng matatag na pananampalataya ng senturyon, lumapit tayo sa Panginoong Yesus at manalangin tayo sa Kanya para sa pangangailangan ng simbahan at ng sandaigdigan. Sa bawat pananghita ng ating itutugon, Panginoon, mapasa amin nawa ang iyong pagpapala. Panginoon, mapasa amin nawa ang iyong pagpapala. Ang simbahan, naway hindi ituring sa aman ang sinuman bilang banyaga o dayuhan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, mapasa amin nawa ang iyong pagpapala. Ang mga namumuno sa ating buhay pamayanan, naway ituring ang bawat tao na may katarungan at pagkakapantay-pantay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, mapasa amin nawa ang iyong pagpapala. Ang mga taong may kakaibang paniniwala, lahi o pinagmulan, naway matutunan nating tanggapin at unawain. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, mapasa amin nawa ang iyong pagpapala. Ang mga matatanda, mga nanlulupay at mga may sakit, naway tumanggap ang kasiyahan ng pag-ibig ng Diyos sa oras ng kanilang pangangailangan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, mapasa amin nawa ang iyong pagpapala. Ang ating mga yumaong kapatid,
naway tanggapin sa kaharian ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, mapasamin mo ang iyong pagpapala. Ama ng sangkatauhan, tinanggap ng iyong anak ang pananampalataya ng senturyon na lumapit sa kanya ng may pagpapakumbaba at pananalig. Ipakita mo sa amin ang iyong kagandaang loob, kayong kami nananalangin sa pamamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang itong paghahain ay maging kalugod-lugod sa Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ang madaming lumikha, tanggapin mo ang aming paghahain ng papuri sa iyong kabutihan sa amin o sa dulot naman itong kadalisayan. Kami na may makapag-alay ng iyong kinalulutan sa pamamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo. Magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ang maraming makapangyarihan, tunay kang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ng Kristo na aming Panginoon. Siya'y naging kapwa naming mga asahan upang may magulang umako sa pananagutan. Dahil agad mong magbago ang kinamis ng pagkakanya-kanya ng sangkatauhan. Bunga ng pagtitiis, siya ay nalaig, at ang kamatayan ay kanyang naluting. Kaya siyang aming daan para aming masapit ang iyong tapat at maasahang pag-ibig. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan. Kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mahukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ang manaming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng inyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Yesu Kristo. Bago niya pinag-isang usang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon, iniyabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Ngayon din naman, matapos sa hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniyabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bagot walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Mga kapatid, ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniakari namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalos-salos sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at Tineris na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na hinday
na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patulihin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paghindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kabiyak ng puso, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pag-iwang nawa namin ang pagpupuri sa ikarangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Yesu Cristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, sa tagumili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, ito sa lupa para ng sa langit, bigyan mo po kami ngayon ng aming kakain sa araw at pagkawain mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iyan mo kami sa lahat ng masama. Nihiling namin kami sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Yesu Cristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapulihan magpakailanman. Amen. Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tumayin mo aming pananampalataya pag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan sa liputan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan sa liputan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan sa liputan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, ito si Kristo, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayo inaanyayahan sa Kaniyang piling. Panginoon, hindi ako dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na.
nagiging sanhi ng kamatayan. Tulungan mo ang mga nagsisipag-aral sa kalikasan at pinagmumula ng salot na ito, at kung paano masusugpo ang paglaganap ng sakit na dulot nito. Gabayan mo ang mga may kamay at isipan ng mga eksperto sa medisina, nang mapaglingkuran nila na may puso at kakayahan ang mga may karamdaman, at sa mga sangay ng pamahalaan at mga pribadong ahensya na makatagpo ng lunas at solusyon sa salot na ito. Isinasamo namin ang mga dinapuan ng sakit na ito ay mabalik sa kalusugan sa madaling panahon. Kumilos nawa kami sa ikabubuti ng lahat at matulungan ang lahat ng nangangailangan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Maria, takbuhan ng mga Kristiyano. Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel. Ipanalangin mo kami. San Roque. Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Luis. Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod. Ipanalangin mo kami. San Pedro Apostol. Ipanalangin mo kami. Manalangin tayo. Ang madaming mapagmahal, kaming nakinabang sa katawan at dugo ng iyong anak, ay sumasamo sa iyong habag, upang aming taimtim na ginanap ay maging pagtanggap namin sa tiyak mong pagliligtas. Sa pamamagitan ng Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon, At sumayo rin. at magpalain kayo ng mga pangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Umayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat